Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampangan lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ito po ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad magmula nang siya ay muling mabuhay. Ikatlong pagpapakita. Kung matatandaan natin ang mga kwento nitong mga nakalipas na araw, sa mga nagsimba po, sa mga nakasubaybay po na mga kwento nitong mga nakalipas na araw, kung matatandaan natin, tuwing nagpapakita si Jesus sa kanyang mga alagad, hindi siya nila nakikilala. Hindi siya nakikilala. Kahit gaano kalapit kay Jesus, hindi nila siya namukhaan. Naalala niyo pa yung mga kwento? 'Di ba? Sa libingan,
Si Maria Magdalena umiiyak, pero hindi nakilala. Yung mga alagad na papunta at naglalakad patungong Emmaus, ilang alagad yon? Ano? Ilan? 2 lang. Hindi nila namukaan si Jesus. Kasama na pala nilang naglalakad. No? At ganun din, nung nagpakita si Jesus, no? Di ba? Nung nagpakita siya sa gitna ng mga alagad, hindi pa rin siya namukhaan. No? Kahit gaano kalapit, di nila namukhaan si Jesus. Di nila nakilala si Jesus. Maring dahil wala sila sa tamang pag-iisip o disposisyon. No? Hindi ko po sinasabing wala silang tamang isip. No? Wala sila sa tamang pag-iisip o disposisyon noong mga panahon na iyon. No? Siguro sila'y lito o lutang. Di ba? Pag ang tao wala sa tamang isip o pag-iisip, lutang. No? Di ba? No? O maaring marami lang din silang iniisip at inaalala noong mga panahon na yon, no? Iniisip nila, no, nasa na si Jesus, iniisip nila, no, wala si Jesus sa libingan, so maraming alalahanin. No? Ito din ang pwedeng dahilan kung bakit ang mga alagad ay bumalik na sa dati nilang buhay. Kung saan sila komportable at may kasiguraduhan. Kasi nung wala na si Jesus, parang wala nang kasiguraduhan ng kanilang buhay. Nung wala na si Jesus, hindi na naging komportable ang kanilang buhay. Bakit? Kasi natatakot na sila. Nagtatago na sila. Samantalang noon, hayagan lang silang palakad-lakad, palibot-libot. Pero noong wala na si Jesus, nagtago na sila. Kaya ito yung dahilan kung bakit yung mga alagad bumalik na sa dating buhay. Ito yung buhay nila bago pa nila nakilala si Jesus. Ito ang isang bagay na magaling sila. Hindi nila kailangan mag-isip. Kayang-kaya nila ang lahat. At ito ang buhay ng pangingisda. Mga dati naman silang mangingisda eh. Di ba? Pag magaling ka na sa isang bagay, ay naku, hindi mo na iniisip yan. No? Kapag magaling ka na sa isang bagay, hindi mo na inaalala kung paano. Kasi alam mo na eh. Di ba po? No? Yung mga dating accountant dito. O, di ba? Pag bumalik ka sa trabaho, alam mo kung paano gawin. No? Alam mo eh. Kasi yun yung dati mong buhay. Yung mga driver dito, no? Hindi mawawala sa'yo yan. No? Yung galing mo sa pag-drive, kahit na matagal kang huminto, pagbalik mo, alam mo pa din. No? Kasi yan yung dati mong buhay. Pero sa hindi nila inaasahang pagkakataon, wala silang nahuling isda nung gabing iyon. Hindi inaasahan dahil paano ang mga dating mangingisda walang huli. Hindi na marunong manghuli. Di ba? Dati mo, ang galing-galing mo mangingisda. Dati mong buhay yon. Dati mo nang ginagawa yon, pero isang araw, wala kang huli. Yung inaakala mong eksperto at magaling sila, bigo pala. Dalawang bagay ang pwede nating matutunan sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Dalawang bagay. Una, kahit anong galing mo sa isang bagay, kapag wala ang Diyos o hindi mo sinama ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Ang pinagkaiba ng buhay ng mga alagad nung sila ay mangingisda pa lang, sa buhay nila ngayon na mga alagad na sila ay dahil kasama nila si Jesus. Kasama nila ang Diyos. Dati kasi, nakadepende lang sila sa kanilang sariling galing, sa kanilang sariling lakas, at nakadepende lang sila sa kanilang sarili. Ngunit, matapos nilang makilala si Jesus, natuto silang umasa kay Jesus.
Natuto silang sumandal kay Jesus. Nagbago ang kanilang buhay. Yan ang pinagkaiba. Kapag ikaw ay nagtatrabaho at kasama mo ang Diyos sa isang trabaho na wala ang Diyos. Ako po, hindi ko ma-imagine yun. Yung bilang pare na hindi ka nagdadasal, hindi ko ma-imagine yun. Kayo ba na-imagine ang sarili ninyo na nabubuhay ng hindi nagdadasal? Hello? Kaya hindi ko ma-imagine yung mga taong nabubuhay ng hindi man lang nagsisimba. Paano kaya sila nabubuhay? Hindi ba? Tingnan mo, halos bumitaw na at sumuko na sa buhay kasi walang Diyos eh. Hindi sinasama ang Diyos. Tapos sasabihin, nako, nami-mental health kami. No? Kasi isama mo ang Diyos. Talagang kung ikaw lang ang iisip ng paraan, talagang kung ikaw lang ang gagawa ng lahat, ay talaga, kahit naman ako, ay mawawala sa tamang pag-iisip. Sa hirap ng buhay natin ngayon, iba na ang buhay ngayon. Sa dami natin pinagdadaanan, ang hirap isipin na wala ang Diyos sa ating buhay. Siguro yung iba nabubuhay kahit hindi nagsisimba dahil nasanay na sila. Pero ang hindi nila natututunan, ang hindi nila alam ay ang sarap at ginhawa kapag kasama mo ang Diyos sa buhay. Ang makakaalam lang nun ay yung may Diyos, yung laging sinasama ang Diyos. Di ba? Hindi nila maintindihan kung bakit lagi kang nagsisimba. Hindi nila naiintindihan kung bakit ka nakangiti kahit ang hirap ng buhay. Kasi kasama mo ang Diyos. Tamo sila, no? Lagi nakasimangot, lagi nagrereklamo sa buhay kasi wala ang Diyos. Yan ang pinagkaiba ng nabubuhay ng walang Diyos at nabubuhay ng may Diyos. Parehas mahirap ang buhay, pero kapag kasama mo ang Diyos, komportable at panatag ka. Pangalawang matututunan natin sa ating ebanghelyo, nasusubok ang pananampalataya ng isang tao kapag nagbabago ang sitwasyon. Imagine mo, matapos nilang iwan ang kanilang lumang buhay at nagbago ng buhay, sa isang iglap lang, sila ay nagbago muli ng buhay. Iniwan nila yung bago nilang buhay at bumalik sa dating buhay. Tamo itong mga alagad na to. Diba? Nakilala na nga nila si Jesus eh. Iniwan na nila yung pangingisda noon. Alagad na sila ni Jesus. Ang ganda na ng kanilang buhay. Pero nasubok lang, nagbago lang ng kaunti ang sitwasyon, bumalik sa dating buhay. Nagbalik sa dating kabuhayan. Dito natin masasabi na hindi pa talaga matibay ang pagbabago ng mga alagad sapagkat nawala lang ang kanilang pinanghahawakan at sinusundan, ang dali na nilang tinalikuran ang tumulong sa kanila para makapagbagong buhay. Ang dali nilang tinalikuran ang bago nilang buhay. Alam nyo, naalala ko po, noong pandemic, naalala nyo ba noong pandemic, di ba? Ang dami biglang nagsimba. Hello? Yung bawal magsimba, gusto naman magsimba. Ang gulo ng tao, no? No? Hindi ka pinagsisimba, no? Gusto magpunta sa simbahan. O bakit? O syempre, may sakit na yung pamilya, o kasi nawala ng trabaho, ano pa? Kasi naghihirap, nagugutom na, yan, napabalik sa simba. Tama? O, tapos nagro-rosaryo pa, no? Nagro-rosaryo pa sila, sama-samang pamilya, no? Ang ganda na sana eh. Ang ganda na nun. No? Yung dating hindi ka nagsisimba, biglang napasimba ka na. Yung dating hindi naman kayo nagro-rosaryo pamilya, bigla kayong nagro-rosaryo na. Ang ganda na. Ang ganda na nun. Kasi nabago yung sitwasyon eh. Kaya may dahilan na para magsimba. Pero, nung nagbago na naman ang sitwasyon, yan,
Bukas na uli ang simbahan. Ayaw naman magsimba. Ayan, may trabaho na uli. Ayaw na magrosaryo. Ayan, hindi na uli gutom, busog na ulit. Wala na pa rin, wala na yung dati nilang nabagong buhay. Di ba sayang? Nabago mo na eh. Natulungan ka. Gumanda na uli yung buhay mo. Umayos na yung buhay mo. Nabago lang ng kaunti. Kinalimutan mo ulit. Tinalikuran mo ulit. Sana ipagpatuloy na. Sana mas patatagin pa at palalimin pa ang pagbabagong buhay. Mga kapatid, itong dahilan kung bakit si Jesus ay muling nabuhay para paalalahanan ang lahat na siya ay buhay kahit hindi nakikita. Siya'y buhay kahit hindi natin nakikita. Si Jesus ay kasama natin. Kahit madalas, hindi natin siya namumukhaan. Kahit madalas, hindi natin siya nakikilala. Kasama natin si Jesus. Kaya walang dahilan para hindi isama si Jesus sa ating buhay. At higit sa lahat, walang dahilan para iwan natin ang binagong buhay natin na kasama si Jesus. Amen. Amen.